Magandang araw sa lahat, Grade 9 Falcata. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na siyang pangungunahan ni Binibining Orilio. Binibining Orilio, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na ibinigay mo. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral, bigyan ng talino at tiyaga. Ingatan mo rin ang aming mga guro at kaklase. Naway maging makabuluhan at mapayapa ang aming araw. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan, muli isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Kimberly Sumagang at ako ang inyong magiging guro sa Filipino sa araw na ito. Muli, magandang araw at mapagpalang araw sa lahat. Grade 9 Falcata. Maganda at mapagpalang araw po, Mimi Kim. Ayan. Bago tayo magsimula, ay magkakaroon muna tayo ng pagtatala ng lumiban, kung saan magkakaroon tayo ng twist. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ay huhuni kayo ng kahit anong tunog ng hayop. Maliwanag ba? Opo. Ayan, magsimula na tayo. Agtuka, Tweet, tweet. ando, Arf, arf. antikesa, Meow. ayala, Kokak. balesteros, Kwak, kwak. bansilan, Oink, oink. barino, Moo. caballes, Me. karin, Ik, ik. castillo, Moo. conciliado, Sss. kupang, Kruk, kruk, kruk. jonyo, Tweet, tweet. escovilla, Roar. eslao, Kwak, kwak. gal, Arf, arf, arf. gayog, hensianos, Kruk, kruk, kruk. geverola, Kokak, kokak. labadan, Meow, 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 meow. lamanilaw, Orf, orf. ledesma, Ik, ik. luwage, Tuk, tugaok. lumagod, Hehehe. maderal katya, Kwak, kwak. maderal katrena, Quick, quick. maghinay, Meow. maurilyo, Tweet, tweet. muego, Kokak, kokak, kokak. urilyo, Oh. pabroques, Arf, arf, arf. rekla, Meow, 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 meow. reyes, Tutut. sequoia, Roar. sobiono, Tweet, 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 tweet. and Villagonza. Oh. Ayan, mahusay at walang lumiban sa ating klase sa ngayon. Palakpakan natin ang isa't isa. Ayan, maraming salamat. Ngayon, mayroon akong mga iilang alituntunin na nararapat ninyong sundin para sa maging maayos na daloy ng ating talakayan. Tandaan lamang ang kokak o K para sa kabutihang asal, laging magpakita ng respeto sa inyong kaklase at sa guro na nagsasalita sa harap. O para sa oras ay pahalagahan. Dumalo sa klase sa tamang oras nang sa gayon ay maiwasan ang pagkahuli. K para sa kalinisan, laging panatilihin ang kalinisan sa buong durasyon ng ating klase. A para sa aktibong pagkikilahok sa mga gawain na aking ipapagawa sa inyo mamaya at sa aking mga katanungan na ibabato sa inyo ay panatilihing aktibong makilahok sa ating mga gawain. K para sa katahimikan, huwag o iwasan ang makipag-usap sa inyong katabi sa oras ng diskusyon. Maliwanag ba? Opo. Maraming salamat. Kapag naman masyadong maingay na ang klase, ay gagawin ko ito. At ang magiging tugon ninyo naman ay papadyak kayo ng 3 beses sa inyong mga paa. Maliwanag ba? Opo. Gawin nga natin. Ayan, mahusay, grade 9 Falcata.
Ngayon ay handa na ba kayo para sa panibagong araw ng pagkatuto? Opo! Kung gayon, ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral upang aking matasa kung kayo nga ba ay mayroong natutuhan noong ating nakaraang talakayan. Maliwanag ba? Opo! Ang ating gagawin sa pagbabalik-aral ay pinamagatang Sana All Pinili, kung saan nakikita ninyo ba ang balon na ito? Opo! Ang balon na ito ay naglalagay ng inyong mga ngalan. At kung sino ang aking mabubunot na pangalan mula sa balon na ito ay siyang sasagot sa aking katanungan. Maliwanag ba? Opo! Sige, gawin nga natin. Para sa unang katanungan. Ano ang ating itinalakay noong nakaraang araw? Ang sasagot ay si Barino. Ang tinalakay po nung nakaraang araw ay patungkol sa pabula. Mahusay, ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay tungkol sa pabula. Para naman sa pangalawang katanungan, ano naman ang pabula? Ito ay sasagutin ni Eslao. Ang pabula po, ma'am, ay uri ng katang-isip na kwento kung saan hayop ang mga pangunahing tauhan po. Mahusay, maraming salamat. Bigyan natin sila ng 3 bagsak. Ang pabula ay ito yung mga kwento na ang mga karakter o ang mga nagbibigay ng kilos ay ang mga hayop. Maraming salamat. Tunay nga kayo ay mayroong natutuhan noong ating nakaraang talakayan. Handa na ba kayo para sa ating bagong paksang itatalakay sa ngayon? Opo! Kung gayon ay magkakaroon na naman tayo ng panibagong gawain kung saan ito ay pinamagatang ekspresyong papel. Kung saan, nakikita nyo rin ba ulit ang balon na ito? Opo! Ayan, mahusay. Ang balon na ito ay naglalaman ng mga larawan at ipapasa-pasa ninyo ito sa inyong mga katabi. Habang sabay-sabay na uusalin ang salitang kokak. At kapag naman lumitaw sa screen ang mukha ng palaka, kung sino ang mag-aaral na siyang may hawak ng sisidlan ay siyang bubunot ng papel mula rito at gamit ang mga kilos, galaw at ekspresyon ng mukha, iaakto ng nabunot ng hindi nagsasalita at huhulaan ito ng klase. Maliwanag ba? Opo! Gawin nga natin. Handa na ba kayo? Opo! Sige, ipasa nyo na ito. Kokak! 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 Ayan, lumitaw na ang mukha ng palaka sa screen. At ang taong may hawak ng balon ay si Heverola. Heverola, maaari ka bang bumunot ng mukha ng palaka? At iakto mo ito sa harap ng klase. Sayakot! 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 Malungkot, Sayakot! maaari, Sayakot! Sayakot! tama. Ang nabunot ni Heverola ay ekspresyon ng mukha na masaya. Naliwanag ba? Opo! Sige, ipapasa-pasa na naman natin ang balon. Magsimula na tayo. Kokak! 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 Ayan, lumitaw na naman ang mukha ng palaka. At ang may hawak ng balon ay si Letis. Letis, maaari ka bang bumunot? At iakto mo ito sa harap ng klase. Lungkot! 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 Takot! Nagulat? Maaari. Lungkot! Nalumbay, nalungkot? Maaari. Lungkot! Lungkot! Tama, si Karin.
Ang ekspresyon ng mukha ni Letis ay nagpapahiwatig ng takot. Maraming salamat, Letis. At ngayon naman ay ipapasa-pasa natin ang balon na ito. Coca, 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 Coca. Ayan, lumitaw na naman ang mukha ng palaka. At ang may hawak ay si Roy Jade. Roy Jade, maaari ka bang bumunot? At i-akto mo ito sa kanila. Takot, gulat, saya, lungkot, takot. Tama, lumagod. Ang ekspresyong ipinapakita ni Roy Jade ay ekspresyong nagulat. Maraming salamat, Roy Jade. Ngayon ay tapos na tayo sa ating gawain. Mayroon akong mga katanungan sa inyo. Para sa unang katanungan, batay sa ginawang gawain, ano kaya ang ating paksang pagtutuunan ng pansin ngayong araw? May kasagutan ka ba, Reyes? Sa palagay ko po ay ang paksang itatalakay ngayon ay patungkol sa mga palaka. Maraming salamat, Maaring ang paksa natin ay patungkol sa mga palaka. May iba ka bang kasagutan, Villagonza? Tingin ko po ay tungkol sa mga ekspresyon. Mga ekspresyon, maaari. Maraming salamat. Para naman sa ating pangalawang katanungan, sa iyong palagay, paano kaya nauugnay ang mga palakang ginamit sa gawain sa ating bagong aralin? Yes, Escovilla, may kasagutan ka ba? Sa palagay ko po ay palaka ang karakter sa ating mga gawa. Maraming salamat. Maaaring ang mga palaka ay siyang karakter sa ating gawain ngayong araw. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Bigyan natin sila ng 3 bagsak. Ayan. Ang ating itatalakay sa araw na ito ay patungkol sa iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Ang ating ginawang gawain kanina ay, kung napapansin ninyo ito ay mga ekspresyon na kapag ikaw ay masaya, ikaw ay malungkot, ikaw ay nagulat, ikaw ay natakot. Ngunit bago iyan, ay hayaan niyo muna akong ibahagi sa inyo ang ating magiging layunin sa aralin na ito. Para sa una, maaari mo bang basahin Plinhart Labadan? Natutukoy ang iba't ibang ekspresyong ginamit sa pagpapahayag ng damdamin sa akda. Maraming salamat. Una ay natutukoy ninyo ang mga ekspresyong ginamit sa pagpapahayag ng damdamin sa akdang ating pakikinggan mamaya. Para naman sa pangalawa, maaari mo bang basahin, Eslaw? Nakapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Maraming salamat, Eslaw. Kayo ay makapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin at ang panghuli naman ay maaari mo bang basahin, Aurelio? Nakasusulat ng maikling kwento, nakagagawa ng graphic organizer at nakapagsasadula ng isang sitwasyon gamit ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng Maraming damdamin. salamat. Sa ating pagtatapos ng ating aralin ay kayo ay makagagawa ng iba't ibang gawain kung saan kayo ay susulat ng maikling kwento, gagawa ng graphic organizer at magsasadula ng sitwasyon gamit ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Malinaw ba? Opo. Handa na ba kayo sa ating panibagong araw ng pagkatuto? Opo. Ayan, maraming salamat. Ngunit bago ayan, ay mayroon muna akong ipagagawa sa inyo. Ang ating gawain ngayon ay pinamagatang talon, palaka, talon. Kung saan, mula sa balon na ito, ay muli ako ay bubunot ng pangalan ng mag-aaral at ang aking mabubunot ay siyang pipili ng tamang kahulugan ng salitang nakakapitalize sa pangungusap mula sa aking ibinigay na
pagpipilian. Handa na ba kayo? Opo. Maraming salamat. Ayan, simulan na natin. Ang aking nabunot na mag-aaral ay si Sobiono. Sobiono, maaari ka bang pumunta rito sa harapan? Nagpanting ang pandinig niya nang makarinig ng panlalait. Ano sa tingin mo, Sabiono, ang kasagutan rito? Nagalit, tama. Para naman sa susunod na katanungan ay sasagutin ito ni Gal. Gal, maaari ka bang pumunta rito sa harapan? Malaki ito sa kanyang paningin dahil sa pisak ang isa niyang mata. Ano sa tingin mo ang kasagutan, Gal? Mahusay, durog ang kasing kahulugan nito. Para naman sa pangatlo, ito ay sasagutin ni Ledesma. Ledesma, maaari ka bang pumunta rito sa harapan? Nagitla siya nang makita niya si Pawikan. Ang sagot ay mahusay, Mike. Ito ay nagulat. Para naman sa pang-apat, sasagutin ito ni Luwage. Luwage? Binagyo ng walang habas na pag-ulan ang sangkalupaan. Walang tigil. Maraming salamat. At para naman sa panghuli, sasagutin ito ni Caballes. Caballes, nagpapasalamat siya sa bathala dahil dininig nito ang kanyang panalangin. Mahusay, ito ay nangangahulugang may kapal. Maraming salamat sa inyo. Ngayon ay natapos na tayo sa ating gawain. Kaya naman, mayroon akong ipapakinig sa inyo o iparirinig sa inyo na isang kwento. Ito ang kwento na mula sa Mongolia na pinamagatang Ang Hangal na Palaka na hinalaw ni Romeo B. de Castro Jr. Si Romeo B. de Castro Jr. ay wala masyadong mga impormasyon mula sa internet, ngunit sa aking nasaliksik, siya ay isang translator at marami na siyang mga naisalin na mga akda. Handa na ba kayong makinig? Opo. Ayun, pakinggan na natin. Ang Hangal na Palaka. Pabula ng Mongolia, hinalaw ni Romeo B. de Castro Jr. Noong unang panahon, may maliit na palaka na mag-isang nakatira sa balon sa isang munting sityo sa Mongolia. Pisak na ang isa niyang mata, kaya isa na lang ang malinaw niyang paningin. Ganun pa man ay hindi niya ito alintana. Kontento na siya sa kanyang balon. Ang sinag ng araw mula sa itaas na nagpapaningning sa malamig na tubig sa ibaba at ang matitigas na bato na kumukulong dito. Kahit pa makaranas ng unos sa loob nito, mahal na mahal niya ang munting mundong kanyang ginagalawan. Ngunit kahit masaya siya at kontento na sa loob ng balon, ay dinadalaw din siya ng lungkot sa kanyang pag-iisa. Pinapangarap din niyang magkaroon ng kaibigang mababahaginan niya ng ganda ng kanyang balon. Isang gabing bumabagyo,
Binayo ng walang habas na pag-ulan ang sangkalupaan. Umugong ang malakas na hangin. Sa loob ng balon, naisip na lang ng munting palaka na siya ay mapalad sapagkat pinoprotektahan siya ng matitibay na bato ng kanyang balon. Sa di kalayuan, umapaw ang tubig mula sa Ubs Noor o lawa ng Ubs. Lahat ng mga hayop na naninirahan doon ay napadpad kung saan-saan. Isa na dito ang malaking pawikan na napadpad sa laot. Kinaumagahan natapos ang bagyo. Sumikat muli ang haring araw. Nang namulat ang kawawang pawikan, hindi na niya mundo ang kanyang nasaksihan. Hindi niya na alam kung nasan siya. Malayo na siya sa Ubs Noor kung saan siya nagmula. Hindi naging hadlang ang kanyang sitwasyon. Sa kanyang pagnanais na makabalik sa kanyang pamilya at kaibigan, naglakbay siya kahit hindi niya alam kung saan tutungo. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa maramdaman niya na ang pagod. Ngunit parang kahit anong lakad niya ay di pa rin niya matagpuan ang daan patungo sa kanyang tahanan. Maraming araw pa ang lumipas at tumindi ang sikat ng araw. Nanuyo na ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay tila mamamatay na siya. Nagamba siya na mamatay mag-isa nang wala man lang kaibigang malapit sa kanya. Saan kaya ako makakahanap ng maiinuman? Naisip ng pawikan habang mabagal na nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Nagkaroon ng pag-asa ang pawikan nang makita niya ang balon ng munting palaka. Salamat kay Bathala! Maluhaluhang nasambit ng pawikan habang inaakyat ang balon. Nagpatihulog na lamang siya nang marating ang bunganga nito. Napawi ng malamig na tubig ng balon ang kanyang pagod, uhaw at pangamba. Sino ka? Nagitla ang palaka nang nakita ang isang estranghero sa kanyang balon. Sandali lamang at ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng tuwa sapagkat dininig ng langit ang kanyang hiling na may makasama sa kanyang munting balon. Saan ka nagmula? Anong kailangan mo? Sabihin mo ang lahat ng tungkol sa iyo, pakiusap. Ako ay isang pawikan na nakatira sa Ubs Noor. Sambit ng pawikan habang umiinom ng tubig. Napadpad ako dito dahil sa malakas na bagyo. Nangamba akong mamatay sa uhaw. Mabuti na lang ay napadpad ako sa iyong balon. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ng palaka. Ngunit sa kanyang isipan, umaasa na siyang makakasama niya ang pawikan bilang kaibigan sa kanyang munting tahanan. Gusto ko sanang umuwi sa aking tahanan, ngunit di ko alam kung saan ang daanan. Nangangamba kong sa aking pag-ahon mula sa balong ito ay masawi lamang ako, sambit ng pawikan. Maaari ba akong manatili dito bilang kapitbahay mo? Natuwa ang munting palaka sa kanyang narinig. Oo naman, nasambit niya. Napanatag ang loob ng pawikan sapagkat mayroon na siyang tahanang matutuluyan, ngunit hindi mapigilan ng munting palaka ang magtanong. Sapagkat ito ang unang pagkakataong siya'y may makakausap sa loob ng kanyang balon. Kasing ganda ba ng balon ko ang iyong tahanan sa Ubs Noor? Napaisip ang pawikan. Ayaw niyang saktan ng loob ng munting palaka sapagkat alam niya sa sarili niya na di hamak na mas maganda ang katubigan ng Ubs Noor sa balon. Napakaganda ng iyong tahanan. Magkasing laki ba ang Ubs Noor at ang balon ko? Siguro na may mas malaki ang balon na ito, tanong muli ng palaka. Hindi nagdalawang isip ang pawikan at nasambit niya na. Mas malaki naman ang tahanan ko. Hindi masusukat ang lawak nito kumpara sa maliit na balong ito. Masasabi ko na payak ang iyong munting balon. Nagpanting ang pandinig ng palaka. Nakasisiguro siya sa kanyang sarili na wala nang mas lalaki pa sa kanyang balon. Nagyayabang marahil ang pawikan o dilay kaya'y nagsisinungaling. Ngunit sa katotohanan ay talagang malaki sa paningin ng palaka ang kanyang balon sapagkat iisa lamang ang kanyang mata dahil pisak nga ang isa nito.
Sinungaling! Wala nang hihigit pa sa lawak ng aking balon. Niyayabangan mo lamang ako, napasigaw ang palaka. Hangal ka ba? Nakita mo na ba ang Uves Noor? Sambit ng pawikan. Sinong tinatawag mong hangal? Pawikang sinungaling! Sigaw ng palaka sa pawikan. Hindi makapaniwala ang pawikan sa kanyang narinig. Siya ay tinawag nitong sinungaling. Tinititigan niya ang palaka sa nag-iisa nitong mata. Isipin mo na ang gusto mong isipin, ngunit ang katotohanan ay wala kang alam sa mundo. Kung ikaw ay matalino, dapat kang makinig sa mga taong mas nakakaalam kung gaano kalawak ang ating mundong ginagalawan. Kung ikaw ay matalino, makikinig ka sa mga nilalang na mas nakaranas ng hirap at pagod sa paglalakbay sa karagatan. Ngunit dahil hindi ka nakikinig at pinipilit mo lamang ang iyong nais, ay mananatili kang hangal habang buhay. Pangaral ng pawikan sa palaka. Ang narinig ng pawikan sa munting palaka ay sapat na upang makapagdesisyon siya na lisanin ang balon na iyon. Naisip niya na mas makabubuting ipagpatuloy na lamang niya ang kanyang paglalakbay kesa makasama ang isang nilalang na hindi nakikinig sa mga pangaral ng iba. Habang buhay na mananatiling hangal ang munting palaka dahil sa makitid niyang pananaw sa mundo. Ayan, tapos na niyo nang pakinggan ang hangal na palaka na pabula mula sa Mongolia. Ngayon naman ay mayroon tayong panibagong gawain kung saan hahatiin ko ang klase sa 3 pangkat. Ang gawain pala natin ay pinamagatang i-express mo, kung saan hahatiin ko ang klase sa 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay pipili ng 2 kinatawan na magsasadula ng piling dialogo ng palaka at pawikan. Sa kanilang pagsasadula ay gagamitin ng mga kinatawan ng ekspresyong kanilang mabubunot mula sa balon na ito. Nauunawaan ba? Kung gayon ay maaari na kayong bumunot unang pangkat. Ang inyong napili ay ang pangalawang dialogo. At ang ekspresyong gagamitin ninyo ay maaari ka bang bumunot? Ang ekspresyong gagamitin ninyo ay malungkot na ekspresyon. Para naman sa ikalawang pangkat, maaari ba kayong bumunot? Ang inyong napili ay ang pangatlong dialogo. At ang ekspresyong inyong mabubunot ay ito ay masaya. At para naman sa panghuling pangkat, ang inyong nabunot ay ang unang dialogo at ang ekspresyong gagamitin ay mahusay. Ito ay masaya. Ngayon, ay handa na ba kayo? Opo. Kung gayon, ay magsimula na tayo sa unang pangkat. Ayan, maraming salamat. Unang pangkat, bigyan natin sila ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Para naman sa pangalawang pangkat, ayan, maraming salamat. Ikalawang pangkat, bigyan natin sila ng 3 bagsak. At para naman sa panghuling pangkat, maaari niyo bang gawin? Ayan, maraming salamat sa inyo. Bigyan natin ang isa't isa ng masigabong palakpakan. Ayan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating diskusyon.
Ang ating tatalakay ay patungkol sa iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Una na lamang diyan ay ang mga pangungusap na padamdam. Maaari mo bang basahin, Islaw? Ayan, maraming salamat. Una ay ang mga pangungusap na padamdam. Ito ang mga pangungusap na ginagamitan ng tandang pananong, tandang padamdam upang magsaad ng matinding damdamin o emosyon. Halimbawa na lamang sa walang hihigit pa sa lawak ng aking balon. Sunod naman ay isipin mo na ang gusto mong isipin. Ngunit ang katotohanan ay ikaw ang walang alam sa mundo. Pangatlo naman ay sinungaling. Wala nang masihigit pa sa lawak ng aking balon. Niyayabangan mo lamang ako. At ang panghuli naman ay sinong tinatawag mong hangal, pawikang sinungaling. Ayan. Para naman sa pangalawa, maaari mo bang basahin Villagonza? Maraming salamat. Ang pangalawa ay ang maikling sambitla kung saan ito ay isang uri ng pangungusap na walang paksa ngunit nagpapahayag ng matinding emosyon o damdamin. Halimbawa na lamang ay sinungaling at hangal. Ayan, kung inyong mapapansin ay walang paksa ngunit ito lamang ay kusang lumalabas sa ating mga bibig. Naunawaan ba? Ayan, ngayon sa ating mga Pilipino, sa atin dito sa Davao o kahit saan mang panig ng Pilipinas, kapag tayo ay nagugulat, ano ang ating madalas na sinasabi? 'Di ba? Tayo ay magsasabi ng, "Oh my God! Wow!" Like mga ganyan. 'Di ba? At ang pangsunod naman ay mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o saloobin ng isang tao. Maaari mo bang basahin, Kupang? Ayan, maraming salamat. Ang mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o saloobin ng isang tao ay ito ay mga uri ng pangungusap na tuwirang nagpapahayag ng emosyon ng isang tao tulad na lamang ng saya, lungkot, galit, kaba, takot, o pag-asa. Ito ay hindi paligoy-ligoy kundi diretsahang sinasabi kung ano ang kanyang nararamdaman. Halimbawa na lamang ay nangangamba siya ng mamatay mag-isa nang wala man lang kaibigang malapit sa kanya. Sunod naman ay napanatag ang loob ng pawikan sapagkat mayroon na siyang tahanang matutuluyan. At ang panghuli ay hindi makapaniwala ang pawikan sa kanyang narinig. Ayan. Ngayon sa ating mga Pinoy ay likas sa atin o may iba sa atin na alam niyo yung prangka na magsalita na kapag may gusto siyang sabihin sa isang tao ay sinasabi niya kaagad ito, walang paligoy-ligoy sa kanyang mga salita. Halimbawa na lamang kapag yung kaibigan niya ay ipagpalagay na lamang natin na may putok o amoy putok yung kaibigan niya. Sasabihin niya sa sa paraan na hindi niya masyadong masasaktan yung kaibigan niya. Sasabihin niya na, "Uy, friend, like, maggamit ka ng deodorant para hindi ka mangamoy putok." Ganyan. Sa ganyang paraan ay hindi maalubos na masasaktan ang damdamin ng kanyang kaibigan dahil sinabi niya ito sa pribadong paraan at diretsahan niyang sinasabi. Naunawaan ba? Ayan. Ang pang-apat naman ay mga pangungusap na nagpapahayag ng damdamin sa hindi diretsahang paraan. Ayan, maaari mo bang basahin ito maghinay?
Ayan, maraming salamat. Dito naman, ito yung mga pangungusap o na nagpapahayag ng damdamin sa hindi diretsahang paraan. Kung kanina ay diretsahang paraan, ito naman ay hindi diretsahang paraan. Ito ay gumagamit ng mga tayutay at talinhaga upang magpahayag ng damdamin. Halimbawa na lamang ay nagpanting ang pandinig ng palaka, kung saan hindi diretsahang sinabi na ang palaka ay medyo nabingi sa sinabi ng pawikan. Ayan. At ang panghuli naman ay ekspresyong nagpapahayag ng paghanga. Maaari mo ba itong basahin, konsilyado? Ayan, maraming salamat. Ito ang mga ekspresyon na nagpapahayag ng paghanga. Halimbawa na lamang kapag tayo ay nakakita ng isang magandang lugar. Di ba sinasabi natin kaagad na, wow, ang ganda, ganyan. At tayo ay parang nabibighani sa taglay nitong kagandahan. At likas na rin sa ating mga Pilipino ang magpahayag ng paghanga sa kahit anong bagay, sa tao man yan, pook, at iba pa. Ayan. Halimbawa na lamang ay, wow, napakagaling mo naman kumanta. At isa pa ay, ang galing, nagawa mo iyon. Ayan. Ngayon, tapos na tayo sa ating diskusyon. Ano nga ulit ang 5 ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin, Villagonza? Ayan, maraming salamat. Ang 5 ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin ay una, mga pangungusap na padamdam. Pangalawa ay maikling sambitla. Pangatlo ay mga pangungusap na nagsasaan ng tiyak na damdamin o saloobin ng isang tao. Pang-apat naman ay mga pangungusap na nagpapahayag ng damdamin sa hindi diretsahang paraan. At ang panghuli naman ay ekspresyong nagpapahayag ng paghanga. Maraming salamat. Ngayon ay natapos na tayo sa ating diskusyon, kaya naman magkakaroon tayo ng gawain na pinamagatang ikokak mo, kung saan hahatiin kong muli ang klase sa 3 pangkat. Dito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Kayo ay gagawa ng malikhaing gawain upang maipamalas ang iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Para sa unang pangkat, kayo ay gagawa o kayo ay gamit ang Microsoft Word, kayo ay susulat ng isang maikling kwento na tumatalakay sa pagmamalasakit sa pamilya at pamayanan sa kulturang Asyano. Gumamit kayo ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin at salungguhitan ang mga ginamit na ekspresyon, pagkatapos ay ipresenta ito sa klase. Ayan, nariyan na rin ang inyong pamantayan. Para naman sa pangalawang pangkat, gamit ang graphic organizer, isulat ang 5 ekspresyon ng pagpapahayag ng damdamin. Sa bawat bahagi nito, ilagay ang ekspresyon, ipaliwanag ang gamit nito, at magbigay ng halimbawa ng sitwasyon kung saan ito maaaring gamitin. Naunawaan ba ikalawang pangkat? Ayan, narito ang inyong pamantayan. Para naman sa panghuling pangkat, isasadula ninyo ang senaryo gamit ang wastong ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Bigyan nyo ng pansin ang tono ng boses, kilos at ekspresyon ng mukha upang mas malinaw at makatotohanan ang inyong pagtatanghal. Kayo ay gagawa ng isang sitwasyon at inyo itong isasadula gamit ang iba't ibang ekspresyon ng damdamin. Narito ang inyong pamantayan. At para naman sa gawain ito, narito ang aking pamantayan. Narito ang partisipasyon sa paghahanda, pagkamalikhain at presentasyon, kooperasyon at kaisahan
ng pangkat kung saan 10 puntos sa napakahusay, 8 puntos sa mahusay at 5 puntos sa katamtaman. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa paghahanda. Ayan, maraming salamat. Natapos na ang inyong 5 minuto. Maaari niyo na bang ipresenta ang inyong nagawang maikling kwento unang pangkat? Ayan, maraming salamat. Unang pangkat, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Ngayon, para naman sa ikalawang pangkat, maaari nyo na bang ibahagi ang inyong nagawang graphic organizer? Ayan, maraming salamat. Ikalawang pangkat, bigyan natin sila ng 3 bagsak. At para naman sa panghuling pangkat, maaari nyo na bang itanghal ang inyong nagawang pagsasadula? Ayan, maraming salamat. Ikatlong pangkat, bigyan natin sila ng 3 bagsak. At bigyan natin ang isa't isa ng masigabong palakpakan. Ngayon ay tiyak ko ngang mayroon na kayong natutuhan sa ating mga itinalakay sa araw na ito. Kaya naman ay mayroon akong mga ilang katanungan. Bubunot ako ng pangalan
mula sa balon na ito at kung sino ang aking mabubunot ay siyang sasagot sa aking katanungan. Maliwanag ba? Masyado nang maingay ang klase. Ayan. Ang aking nabunot ay babasahin ko muna ang katanungan. Para sa unang katanungan, paano nakatutulong ang mga pangungusap na nagpapahayag ng damdamin sa hindi diretsahang paraan sa pagpapalalim ng kahulugan ng isang akda? Ang sasagot ay si Ayala. Ayan, maraming salamat Ayala. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Para naman sa pangalawang katanungan, sa iyong opinyon, alin sa mga uri ng ekspresyon ng pagpapahayag ng damdamin ang pinakamahirap gamitin at bakit? Ang sasagot ay si Muego. Ayan, maraming salamat, Muego. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Para naman sa pangatlong katanungan, sa iyong pananaw, bakit mahalagang gamitin ang iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng ating damdamin? Ang sasagot nito ay si Lamanilaw. Ayan, maraming salamat, Lamanilaw. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ang pang-apat naman ay, paano nakatutulong ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng damdamin sa mas malinaw na pag-unawa sa akda? Ang sasagot nito ay si Rekla. Ayan, maraming salamat, Rekla. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Para naman sa panghuling katanungan, bakit mas naiintindihan ng mambabasa ang emosyon ng tauhan kapag ginamit ang tiyak na ekspresyon ng damdamin? Ito ay sasagutin ni Aurelio. Ayan, maraming salamat, Aurelio. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Tunay nga na kayo ay mayroong natutuhan noong ating nakaraang talakayan. Kaya naman ay upang magamit ang inyong mga natutuhan ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Ito, kumuha ng sangkapat na papel, ilagay ang inyong pangalan at petsa sa ngayon. Ifa-flash ko lamang ang mga katanungan sa screen at mayroon lamang kayong 30 segundo upang sagutan ang bawat tanong. Maliwanag ba? Gawin na natin. Ayan, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Pagbilang ko ng 10 ay dapat narito na ang mga papel sa aking mga kamay. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Ayan, maraming salamat. Para naman sa inyong takdang aralin sa araw na ito, ay magsaliksik ng isang maikling kwento. Pagkatapos ay ilagay ito sa Microsoft Word at salungguhitan ang mga ekspresyon ng pagpapahayag ng damdamin at tukuyin kung anong uri ng ekspresyon na nakapaloob sa akda. Isumite ito sa Google Drive. Gamitin ang Arial 12 na font at A4 bond paper. Isasubmit nyo ito sa Google Drive at isisend ko lamang ang link mamaya sa ating GC. Maliwanag ba? Ayan, maraming salamat. Ngayon ay natapos na tayo sa ating talakayan sa araw na ito. Ngunit bago iyan ay basahin muna natin o balikan muna natin ang ating mga layunin kung ito ba ay ating nakamit. Una ay natutukoy nyo ba ang iba't ibang ekspresyong ginamit sa pagpapahayag ng damdamin sa akda? Ayan. Pangalawa ay nakapagbibigay ba kayo ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin? Ayan. Pangatlo naman ay nakasusulat ba kayo ng maikling kwento? Nakagawa ba kayo ng graphic organizer? At nakapagsadula ba kayo ng isang senaryo gamit ang iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin? Ayan. Kung gayon ay malinaw nga na ating nakamit ang ating mga layunin sa araw na ito. Kung gayon ay bigyan natin ng masigabong palakpakan ang lahat. Diyan lamang nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli ako si Binibining Kimberly Sumagang at magkikita-kita tayo sa muli. Maraming salamat.